Good day, everyone. I am Krisa and A. Tampos, and now we were going to tackle about nanotechnology. So now let's move. So when we say nano, ano sila, ang nano daw is like dwarf. And then when we say technology, mauna na ni sila ang mga devices nga atong ginagamit ron, such as cell phones, television, laptops, and etc. So when we say nanotechnology, it refers to various technologies to produce materials of extra high precision and dimensions on the scale of 1 billionth of a meter. So, ang ano dai no, ang mga materials of extra high precision. Like for example, ang atong mga clothes. So, ang mga clothes din nato contains of atoms di ay no. So, very tiny, tiny small kay sila, di sila makita with our naked eye lang. So, kailangan dyan natong mga microscope nga kanang advanced gani like katong STM na ata 'to akong nabasa sa, libro nga device nga ginagamit para makita ang mga gagmay nga mga particles like molecules, like atoms, like that. So when we say nanotechnology di ay know nga technology di ay know nga so very, very small, not very very small but very, 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 very small, small, very, very tiny jud ay kay ni sila. So next is this is Norio Taniguchi of Tokyo Science University. So siya ang nag-credit with coining the term nanotechnology in 1974. So next, according to Rocco 1999, ang nanotechnology daw implies the ability to generate and utilize structures, components, and devices with a size range from about zero point 0.1 nanometer or atomic and molecular scale. So, nag-research ko sa Google kung unsa ang mga kanang unsay mga butang nga 0.1 nanometer lang. So, wala ko nakita nga objects but ana ko nakita nga wavelength. So, wavelength daw sa X-ray is 0.1 nanometer daw. So, the next one is 100 nanometer. So, ang nakita nako sa akong pag-research sa Google is ang virus daw kay 100 nanometer na day na siya kadakuon. So very tiny gahapon no kay ang virus di biya jud nato siya makita with our naked eye lang jud no. So another example pod sa 100 nanometer is ang UV. So, ang UV or ultraviolet, nag-contain siya og 100 nanometer, 100 nanometer to 400 nanometer or larger in some situations by control at atomic, molecular, and macromolecular levels. So next one is si according to Karaher Jr. 1994. So ano siya, one of the most interesting aspects of nanotechnology is building molecule by molecule materials similar to those produced by biological self-assembly, self-organization, and self-regulation. So maghatag ko example about building molecule by molecule materials similar to those produced by biological self-assembly lang because self-assembly lang ako nakita nga kanang example. So, ang ano dai no, 'pag maghugas jud biya tag hands kay kanang nagagamit jud tag soap, so sabon. So, ang kana dai sabon no na dinhi siya ang sabon di ay made of molecule called fatty acids. So, kani siya nga molecule have a hydrophilic end that's attracted to water and hydrophobic chain that's attracted to oil substances like grease and dirt. So, maghatag lang ko mag-flash lang ko sa screen ug unsa ni akong mga ipang-ingon 'no, para mas masabtan pod ninyo. When you wash your hands, the large hydrophobic chains cluster around the particles of grease and dirt, leaving the hydrophilic and sticking out, surrounded by water. So, ang kani di ay, 'pag maghugas sa sato ang kamot, ang large day nga hydrophobic chains cluster around the particles of grease and dirt, leaving the hydrophobics and sticking out. So, matawag nato siya og self-assembly, it's because ang katong mga dirt and grease kay like mag-stick out kani sila. So, like magdikit-dikit sila. So, matawag nato na siya og self-assembly. So, this self-assembled dirt trap help the water peel grease and dirt off your hands and leave your skin squeaky clean. So, bantog maano ato ang hands unsa tawag ana malimpyo is because of the molecule gani nga nakuan sa soap. Sa tawag ana
ang molecule nga kuan katong fatty acids kani like maghatag to sila og pampawala sa kanang hugaw para malimpyo ang ato ang mga kamot. So let's move on sa mga examples of nanotechnology. So the first one is ang sunscreen. So ang sunscreen di ay kay naa siya nanoparticles of zinc oxide or titanium dioxide are used in many sunscreens. These particles are small enough to be transparent yet effective at blocking UV radiation. So very true no nga ang kaning sunscreen is very effective at blocking UV radiation. So 'di ba kanina na ano nako nabanggit nako nga ang tong ultraviolet. So 'di ba ang ultraviolet contains of 100 nanometer to 400 nanometer. Mo to siya nanad diri sa sunscreen to siya. So very small day kay no di nato sila makita no. Pero effective kay sila sa tong skin when it becomes to kanang makakuan ang taong sun gani sa ato ang skin. So the next one is clothing. So nanotechnology can be used to create fabrics that are water resistant, stain resistant, and self-cleaning. So, ang ato day mga clothes kay gigamitan din siya og nanotechnology. So, like ako pong gistorya kagay na nga ato ang mga clothes is napod sila mga kuan mga atoms like the food we eat na sila mga atoms and the medicine we take napod sila mga atoms. And the last example is ang drug delivery. So nanoparticles can be designed to carry drugs directly to cancerous tumors, minimizing side effects and improving treatment effectiveness. So ang kaning drug delivery mo na siya ang kaning drug when you say drug dili katong shabu-shabu ha. When you say drug mo na siya ang tambal. Tambal ni siya nga gina-take sa mga naay cancer gani nga sakit. So ang kani siya nga according sa mga researchers, according na po sa akong nakita sa YouTube ha nga, ang mga researchers daw kay nakakuan sila og kanang pamaagi para mas ma-effect kani ang tambal nga gini-take sa mga cancer cancer patients. So nato sila'y kuan ang drug nga ilahang ginahimo ginakuan nila og nanoparticles. So natay molecules nga murag mutrap gani sa amo to sa nasa sulod basta nato sa sulod niya. Ang katong kuan ang motrap ato is ang molecule. So pag i-take to sa kuan, i-take to sa cancer patient ang katong tambal, pag moabot to sa ilang cell is katong molecule nga nakatrap is muhawa siya and then pag maabot sa ilang cell is kanang murag mo effect na gani ang tambal nga ilang gi-take. So mao to siya ako nakita sa YouTube and mao lang to akong report unta nasabtan ninyo ang nanotechnology and thank you for listening. Thank you for kay nakaabot ka diri nga part. So mao lang to. Thank you.